Ang una kong na-imagine, pag hindi ko na siya kayang bunutin, yun na ang tamang development length. Mali pala yun, no? Ang mga kaibigan, ang manginginom ay mayroong moto na SPHS. O, sa mga steelman naman, ang moto natin ay MPHM. Or, mga kaibigan, ito po yung tarikol. Noong mga bata pa kami ang nagpapastol ng kalabaw. Dito po namin sila itinatali at ibinabaon namin to sa lupa until such time na masyado na siyang malalim at hindi na siya kayang bunutin ng kalabaw. Pag ganito na po ang sitwasyon, hindi na kayang bunutin ng kalabaw to at hindi na ang kalabaw makakawala. Bakit ko ba nababanggit ito? Dahil nung college ako, hindi ko talaga naintindihan yung development length ng bakal. Oh shit! Oh shit! Huwag niyong bibigyan ng kulay ang sinabi ko dahil magagaling po yung mga teacher ko nung college. Pati yung school ko magaling po. Kaya lang ako ay pala-absent at kadalasan natutulog ako sa klase namin dahil sa sobrang puyat. Kadalasan siguro wala akong focus doon sa school namin. Marami akong na-miss na mga details noong panahon na yon. Pagka-graduate ko at nagtrabaho na ako sa isang design firm, ang una kong dinesign na reinforced concrete ay ang footing. At of course, hindi ko na kayang iwasan ang development length. Talagang makikita yun sa design. Dahil hindi ko siya masyadong natutunan sa college, bumalik ako sa kabataan ko, inimagine ko itong tarikol. So ang una kong napansin sa tarikol na yan, pag ibinaw natin sa lupa, yun ay ang katulad ng bond strength between the rebar and the concrete. Habang ibinabaw mo siya sa lupa, lalong humihigpit at darating ang panahon na hindi mo na siya kayang bunutin. Sa footing ko kasi medyo komplikado sa akin dati kung saan ko uumpisahan na sukatin ang development length. Makikita natin na yung development length niya galing sa face ng soil papunta sa ilalim, yun ang development length. So doon ko siya na-imagine. So ang sinasabi nating development length doon sa tarikol ay mula sa top of the soil hanggang dito sa bottom. Yan lang po ang development length niya. So sa columns and beams, nagsisimula ang development length natin sa bakal dito sa face of the support. So manggagaling siya dito, papunta dito sa dolo. Kadalasan ang mga columns, maliliit ang sizes, na yung development length mo ay hindi kakasya. So that is why kailangan mong mag-hook. Halimbawa, ang kailangan mong development length is 1.2 meters. Ang size lang ng column mo is 60 cm or kalahati. So kailangan mo mag-hook. Pero kung ang structure mo is halimbawa wall tapos magkikiri yung beam, dahil ang wall natin ay malapad at kaya niyang i-accommodate yung development length, yun po ay hindi mo na kailangan mag-hook kahit straight bar nang gawin mo. Ngayon, ano ba ang tamang development length? Ang una kong na-imagine, pag hindi ko na siya kayang bunutin, yun na ang tamang development length. Mali pala yun, no? Kasi ito, pag ginamitan ko yan ng crane, mabubunot pa rin yan. Hindi ko lang kayang bunutin dahil siyempre hindi ako kasing lakas ng crane. So ano nga ba ang tamang development length? Ang tamang development length, pag sinubukan kong hilain yung tarikol ng crane pataas, dapat mapuputol na lang siya at hindi na mabubunot. Ang tarikol natin ay naputol instead na nabunot, yun ang tamang development length. Ang isang pinakamagandang experience natin ng development length sa site ay yung pako. May mga pagkakataon na kahit gusto nating bunutin yung pako mula sa kahoy, hindi na nabubunot yung pako, kundi napuputol na lang ito. Yan po ay tamang development length na ang nangyari doon sa pako na yon. Fast forward sa bakal, yun din ang naisip ko. Dapat ang bakal na ikakabit mo, kung mag-fill man yan, dapat maputol na lang siya pero hindi dapat mabunot. Kasi once na nabunot yan, hindi mo na maximize yung gamit ng bakal. See, ganun ko lang po inimagine ang development length. So mga kaibigan, ang manginginom ay mayroong moto na SPHS or susuka pero hindi susuko. Sa mga steelman naman, ang moto natin ay MPHM or mapuputol pero hindi mabubunot.
So yun nga mga kaibigan, sana may natutunan naman kayo sa ating diniscuss ngayon at sana ay palaganapin nyo ang kaalaman na ito sa pamamagitan ng pag-follow at pag-share ng ating mga video. Ako po si Engineer Ronong. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.